And there you go. Isang mapagpalang araw na naman mga kababayan at eto na yung hinihintay natin. Eto na yung hinihintay natin mga kababayan. Eto, eto nagsalita na si Saldico at ibubulgar lahat yung mga kung sino talaga ang may pakana ng mga nangyayari sa atin. Eto at hindi na pakinggan nating maigi. Pakinggan nating maigi at mamaya tayo magkomento para malinaw yung kanyang mga sasabihin at intindihin yung maigi. Dahil ito, napakalaking pasabog talaga to. Bomba, mukhang may lalayas. Mukhang may lalayas na dito at hindi na talaga to makakayanan. Dahil ito mismo, ito yung mga legit talaga na kung tutuusin sa Witness Protection Program, ito talaga yung dahil siya mismo ang may gawa. Hindi yung gawa-gawa lang. Ito, sa video na ito, malalaman natin, pati yung sinabi ni Master Sergeant Gutesa, tumugma doon sa statement ni Saldico na ito. At bilang payo, pero wag niyo munang wag niyo anuhin kong payo dito Yung payo na ito kay Saldico, wag ka munang uwi. Kung dati pinapauwi natin siya para sumagot, ngayon, wag ka munang umuwi dahil delikado talaga ang buhay mo. Ito na yung sinasabing banta. Ito na yung sinasabing banta na hindi sa taong bayan. Dahil maski ako, ang gagawin lang ni Saldico, ang gagawin mo is ibigay mo lahat yung mga impormasyon na magdidiin sa mga tunay na gumawa. Alam mo, ang mga Pilipino, mapagpatawad yan Halimbawa, gumawa ka ng napakalaking kalokohan, patatawarin ka niyan. Basta ituwid mo ito at hindi ka na magbabayad ka. Pagbabayaran mo, pero hindi tulad ng sentensya or bayad na talagang nararapat para sa iyo. Kung ano man, kung may kailangan isoli, isusoli mo, di ba? Pero yung sabihin na pagbayaran ng husto, kasi yung napakalaking gawain na ito, ikaw lang ang makakagawa nito Ikaw lang magkukonekta sa lahat dahil ikaw mismo ang may gawa. So ito, panoorin mo natin para mapaganda yung ating usapan. Pasok, Zaldi! Nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Ayan, yan yung sinasabi natin. Ito pinaka-legit na papasok talaga sa Witness Protection Program. Ang problema, pag ipinasok mo to sa Witness Protection Program, hindi ka nakakasigurado ng kanyang kaligtasan. Dahil hawak nila lahat ng resources gagamitin sa user. Sa totoo lang. From DOJ, DFA, etc., lahat, military, police, gagamitin nila lahat para lang manahimik ka. Pero itong pasabog mong ito, alam namin na mayroong alam namin na mayroon kang resibo, may ebidensya. Dahil hindi mo ito gagawin ng hindi mo ito gagawin ng hindi ka, kumbaga wala kang panabla, kumbaga. Sabihin na natin, hindi kita pinagtatanggol dito na maging anong tawag nito, na wala kang pananagutan. Yun nga lang is ang sa akin dito para ikasosolve ng problema at mabigyan ng katarungan yung mga nawalan ng hanap buhay, nawalan ng buhay,
sa mga nangyayari sa atin, lalong-lalo na dyan sa Cebu, sa Negros at iba't ibang panig ng bansa is magkaroon ng katarungan dahil ang mananagot mismo yung talagang nag-utos o may gawa ng lahat. So, tuloy. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Naunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Tama. Tamang-tama yung mga nangyayari. Tamang-tama, tumutugma lahat. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogrammed funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga,
Ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Ayan. Abangan natin yung part 2 nito. Dahil isang pasabog na talagang baka sa part 2, abangan natin no? Baka sa part 2 baka doon niya ibunyag yung mga sinasabi niyang mga resibo o mga ebidensya na kanyang hawak-hawak. Ito ang kuwan natin dito. Isang malupit na saludo sa iyo, sir. Kahit na sabihin na natin talagang galit na galit tayo, pero sa ginawa mong ito, isa sa nagpalinaw sa atin na kailangan na talaga yatang may lumayas. Ito, hindi tayo nag-iinganyo ng magpalayas o sa taong bayan. Yun nga lang, isa nangyaring ito at napanood ng lahat ng Pilipino ito, talagang manggagalaitin na sila sa administrasyong ito. Dahil isipin nyo naman, dahil sa budget na yan, nagkawindang-windang. Nagkaroon ng napakaraming kalokohan. Kaya nga, sinasabi nga natin, isa nga sa kasabihan, ang pera ay ugat ng kademunyuhan. Money is the root of all evil. Kaya pag itong pera, ang nagpaalipin ka sa pera na ito, mahirap ng takasan kahit hindi mo gawain. Kung halimbawa ikaw ay naipit tulad ng mga ganitong sitwasyon, halimbawa hindi ka magnanakaw, kaso yung trabaho mo, andoon ka, ikaw ang tagagawa, ikaw ang taga-desisyon, ikaw ang nagmamanipula sa isang utos na naghuhugas kamay, na laging hugas kamay. Ito, hindi na siya makakapaghugas ng kamay dito dahil mismo yung gumawa ang umamin. At may ebidensya. Kaya ito, tumugma. Pati yung sinabi ni Master Sergeant Gutesa diyan sa Aguada na naririnig natin sa isang gate sa Malacanang, sa compound ng Malacanang, pasok. Diba? So, credible witness talaga tong si Master Sergeant Gutesa. Kaya pilit nila talagang sinisiraan. Kaya ako diyan sa House, diyan sa Senado, ay nako, hulihin nyo na lang ano nyo na lang yung mga kailangan dyan na idawit. Dahil lumabas na yung pinaka-mastermind. Alam na natin, alam na ng taong bayan. At kung sakali na magkaroon, dahil ngayon yata ang dito is hindi naman pwedeng kasuhan ng presidente. Dahil may immunity yan. Diba? Tama o hindi? So, ang mangyayari dyan, hindi sa, nangunguna ako ang mangyayari siguro, na gagawin nila, is patalsikin muna nila, tapos bago nila kasuhan. Kasi hindi mo makakasuhan May immunity sa kaso. Ang mga, presidente. Nasa batas natin yan, di ba? Parang, hindi ko sure. Pero, lagi nating naririnig sa mga panonood natin ng mga ganitong mga usapin is mayroon talagang immunity. Ngayon, isa yon siguro sa step na gagawin. Baka impeach or tanggalin muna siya sa pwesto bago nila makasuhan. Pero malamang to, napakalaking gulo tong mangyayari na ito. Na sa tingin natin, wala nang ligtas. Hindi mo na mahugasan yung kamay mo dito. Kung lagi kang naguhugas, sinasabi, nagmamaang-maangan ka pa sa budget, samantalang ikaw ang nag-utos, ikaw ang nagpirma. Naku po naman, Mr. President, yari tayo dito. Wala kang kawala dito. Gumawa mismo na hinahanap na kaya pala hindi na siya naimbitahan sa Zoom. Dahil baka yun ang baka yun ang sasabihin niya, kaya siya hindi na inimbitahan. Kaya yung mga nagpoprotekta dyan sa Senado, tapos ang maliligayang araw nyo,
Sa ayaw nyo sa hindi, dawit kayo rito. Dito wala tayong sisinuhin. Kung sino yung talagang lumalabas na may kung nasaan yung itinuturo ng ebidensya na ayon sa napapanood natin, yun ang ilalabas natin. Pero yung sabihin natin, halimbawa si Bato, dito sa flood control na ito, nadawit siya. Dahil binanggit yung pangalan niya. Gagawan din natin ng yan. Gagawan din natin ng reaction yan. Hindi natin pagtatakpan. Kung halimbawa si BP Sara nasabit dito sa maanumalyang flood control na ito, gagawan na natin ng yan. Basta nasa tamang nasa may ebidensya, ganyan din ganyan pati si Robin Padilla, na kapatid natin sa pananampalataya. Kung sakaling na-link siya dito or na mayroong nagpapatunay na talagang siya ay dawit sa flood control na ito, hindi natin sisinuhin yan. Maski kapatid natin sa pananampalataya. Pero ito, baka magbalot-balot na kayo. Baka hindi na si Saldico yung hindi na si Saldico yung isang nagtatago rito. Kasama na kayo. Kaya yung mga lahat ng yan nasa kabinete, nakita nyo naman, pati yung si Secretary General, dinawit ka. Dapat, konyo ito, pabulaanan nyo, palabasin nyo na sinungaling si Saldico, na mayroon daw siyang ebidensya. Kasi, hindi magsisinungaling ang ebidensya. Kung sakaling may hawak siya, siguradong may hawak yan. Dahil hindi naman yan magsasalita. At kung sino man yung nagpayo sa kanya, malamang ito. Ang nagpayo, syempre, yung kanyang abogado. Dahil tinansya niya ang taong bayan. Tinansya niya ang kapasidad ng estado, ng ating pamahalaan, ng ating pangulo, kung ano na ang mangyayari. Matatalino yan eh. Kaya nga binabayaran sila para magpagtanggol kahit na yung taong pinaka-kriminal na sa buong mundo. Pinakamagaling na abogado yung kanyang kukunin pag may pera. Pero ang isang kaparehas natin dukha, nagnakaw ng mangga, ayun, nas kalabuso. So hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyong panonood at naway abangan natin ang part 2 nito, inshallah. So hanggang dito na lang, maraming salamat, syukran, at isa pa pala, kung di pa kayo nakaka-subscribe, andyan lang po ang subscribe button at pakiclick na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. Maraming salamat, syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.